Arestado ang 10 tirador ng kable ng telco company sa Makati. Sa gitna ng kanilang pagtakas, may nabundol pa silang rider na hindi pinalad na makaligtas. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Ninang Ong Pauco. Sa loob ng closed van na ito, na-corner ang 10 nagnakaw ng kable ng mga telco company sa Chino Rosas Avenue sa Makati City. Nasabot pa sa kanila ang mga kawad ng kuryente, 2 volt cutter at lagare. Isang concerned citizen daw ang nagtimbre tungkol sa mga lalaki na nagbukas at pumasok ng manhole pero wala namang maipakitang permit na may ginagawa silang maintenance o utility work. According to him, inagaw po sa kanya yung van na yan, sa parteng Manila po. So yung mga kalalakihan na to, sila yung pumasok sa van at saka yun ang ginamit po as service. Sa gitna ng habulan, nabangga pa ng mga sospek ang isang kotse at isang motorsiklo. Ang masaklap, nasawi ang rider. Sa ngayon, paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013, muna ang kanilang kaso at tinutugis ang kasabot nilang nagmaneho ng closed van. Sa ngayon, ang 2 minor de edad sa grupo tinurn over sa Department of Social Welfare. Napasugod sa Police Station 8 sa Quezon City ang mga nabiktima ng dating recruitment officer ng isang international agency. Kwento nila, taong 2013 hanggang 2024 pinangakuan sila ng suspect na si alias Mas na trabaho bilang skilled worker sa Europa. Naningil daw ang suspect ng 80,000 hanggang 300,000 pesos sa bawat biktima pero hindi naman sila nakaalis. Ang modus po nitong ating suspect, kinakausap niya at siya po yung nagfo-front na isang agent or isang empleyado ng isang agency. Ito naman po ating mga biktima, sa kagustuhan nilang makaalis agad, makapunta sa ibang bansa, pumapayag na po sila kasi ang style niya, sinasabi niya, konting slot na lang yung natitira. Umabot sa 100,000 at 700 ang mga nabiktima. Ang malapalos na suspect na gumagamit ng iba't ibang pangalan, nadakip din itong July 20 habang naglalaro ng basketball sa Pampanga. Yes, ako ay nakasangkot sa napakaraming kaso ng illegal recruitment at ako'y nagpapasalamat dahil ako'y nahuli dahil gusto ko talagang harapin ito dahil para rin sa mga aplikante at para malaman ng katotohanan. Bakit? Bakit, sir? Ano nangyari? There was overhiring. Sa ngayon, may 30 counts na kasong syndicated illegal recruitment si alias Mas. Dagdag pa sa mga nauna pala niyang kasong rape, estafa at paglabag sa Migrant Workers and Overseas Filipinos Act. Kapatid, para sa 1PH, Nina Ong Pauco, News 5.